Ang layo-layo ng ang layo ng sa pagbabalita. Si Maris Umali ng GMA7 at saka itong si Jovi Francisco sa News 5 o TV5, ang layo talaga mag-deliver ng balita. I-compare nitong si Maris Umali na magbato ng balita, akin lang naman to na obserbasyon sa pagbabalita nitong dalawang network na nandoon ngayon sa nagko-cover nitong si VP Sara. At pinano ko, obserbahan ko ng maayos. Sabi ko, ba't ang iba ang ni Maris Umali? Parang yung mga pag mag-deliver siya ng balita against sa VP Sara, mukhang plastikan talaga. Unlike nitong si Jovi Francisco ng News 5, iba. Ipasok ko yung video. Mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan, si Jovi Francisco. Jovi, ano ang mga paghahanda sa pagdating ng iba pang miyembro ng Duterte family? Pero inaayos na ni Vice President Sara Duterte yung making schedule ng visiting rights nila dito sa penitentiary para sa kailang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya magpapaubaya at ibibigay na yung rights na yun muna doon sa mga visiting family members na paparating na dito sa The Hague. Pero bago yan ay marami pa siyang sinagot na ibang mga issue sa atin pong sa ambush interview ng media sa kanya kanina or kahapon dito sa The Hague. Napakalamig maghapon sa The Hague pero hindi nagpatinag sa paghihintay sa labas ng Scheveningen Prison ang mga Duterte supporter. Nagbabakasakali silang may dumating na kaanak at kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman, tuwang-tuwa sila nang dumating si Vice President Sara Duterte. Agad silang kinausap ni VP. Pagkakataon din ito sa bise para linawin ang ilang kontrobersyal niyang pahayag sa meet and greet noong linggo. Ipinaliwanag niya ang sinasabing baka wala ng Pilipinas sa 2028. Ayon sa bise, nawala na kasi ang pag-asa ng mga Pilipino dahil walang ginagawa ang gobyerno. Well, lugmok na tayo sa kahirapan because at this point, we should be working our way up, but it seems that we are working to go to the dumpster. Nilinaw din niya ang sinabi niyang pwedeng mangyari sa kanyang ama ang nangyari noon kay dating senador Ninoy Aquino. Ang binabasehan lang natin is kung ano yung nangyari noon. Ito ay nagpapakita kung ano yung kasidad o capacity nila. Hindi naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsasabi na magiging Ninoy siya at ang nagsabi nun ako at hindi si Pangulong Duterte. Correct. Those were my fears for the life of my father. Hindi rin niya daw pinagre-resign si Pangulong Bongbong Marcos. Wala akong sinasabi ever na magdapat mag-resign. Baka totoo kayo. Ang sinabi ko lang kahapon, Andun siya kahapon nananawagan Andun siya kahapon, si Maris. Bigyan nyo ng rason kung bakit yan ang panawagan ninyo sa kanila. And then I gave them example. Pero nang matanong kung handa ba siyang tumakbo sa pagkapangulo, Mahirap paasahin ang mga tao tapos alam mo namang hindi ka magtatagumpay sa kandidatura mo. So kailangan paniguraduhin na mananalo. wala namang direktang sagot si VP Sara kung pwede pang ampunin si re-election ni Senator Amy Marcos matapos tila maetsapwera sa admin slate. Wala akong senator slate for this election. Ang merong senator slate is si Pangulong Rodrigo Duterte. And it's sad that this happened to Senator Amy Marcos. Pero I truly appreciate the fact that she opened a Senate inquiry on the illegal arrest of President Duterte. Mananatili sa Netherlands si VP Sara hanggat hindi pa kompleto at aprobado ang legal team ng kanyang ama. Pero malapit naman na raw siyang samahan dito ng inang si Elizabeth Zimmerman. Parating na rin ang common law wife ng dating Pangulo na si Hanilet Avancenia at anak nilang si Kitty. Sakto sa 80th birthday ni Digong sa March 28. Wala man kaming problema, kaming magkakapatid, wala man kaming problema. Yung mga nanay namin may problema. Makikita natin ang pagkaiba ng News 5. Di naman ako nagsabi na ang News 5 o TV5 ay hindi din
bias. Mayroon naman silang pagka-bias. Pero i-compare natin ngayon sa hustot lumalala na pagka-bias, GMA talaga na pantay na sila ng ABS-CBN. Ganun na. Bakit ka? Anong nakain itong mga reporter ng GMA7 at saka itong mga boss ng GMA7? Di ba kayo nakaramdam dyan, mga bossing? Di kayo nakaramdam yan? Na ang mga slogan nyo, walang kinikilingan, walang pinuprotektahan? Ni itong reporter nyo, si Maris Umali, hindi nga nyo binalita kung ano nangyari dyan sa Hague ngayon. Na isinusok ka na sa mga OFW, na mga Pilipino dyan sa Hague. Dahil ang pagkukuber niya sa pagbalita, hindi talaga tama. Yung interview ni Jovi Francisco nito kay VP Sara, kung ating pakinggan, ganyan. Ganyan ka magkuha ng balita. Ganyan ka magbato ng balita. Ganyan ka mag-deliver ng balita. Ganyan ang journalist. Hindi kagaya ni Maris Umali na may pangiti-ngiti pa yan. Tapos pag unang salita pa lang yan, yung salitang Netherlands ang gamitin, yan ang sabi ko nga, nakailang beses na, ano to siya, namamasyal? Turista ang dating? Kunting galang naman sa mga Pilipino, Maris Umali, GMA7. Magaya kayo sa ABS-CBN na pag balang araw ng pagkabayas nyo sobra, talagang babalikan din kayo. News 5, itong TV5, sana bawas-bawasan nyo pa yung may pagkakunti kayong bias. Pero pag deliver sa balita, pagkuha nyo balita, medyo angat kayo dito sa sa GMA7 at saka itong ABS-CBN. Ganyan si Jovi Francisco. Nagustuhan ko yung nito, reporter na to. Kaya itong GMA7 ngayon, ang daming galit sa inyo. At isa pa, kung makpakinggan nyo na may background na absent si Maris Umali, mga tao nakapaligid doon sa ambos interview ni VP Sara, may nagsalita doon na mga OFW. Absent kasi yan si Maris kahapon eh. Ito yung nangyari noong Sabado yata na hindi siya nag-report, nandoon siya sa malayo. Kaya sinabihan siyang absent siya. Nasa background, iparinig ko sa inyo. Totoo kayo. Ang sinabi ko lang kahapon. Andun siya kahapon eh. Nananawagan Andun siya kahapon, si Maris. Tapos, nasa harapan pa siya ni VP Sara, nag-i-interview, may pangiti-ngiti pa, dala-dala yung cellphone niya. Nagre-record siya. Tapos yung mga tao nasa harapan din niya, naririnig niya yun. Kaya lang, patay mali siya, didma. Walang kasing bastos nitong si Maris Umali. Itong GMA7, napaka nyo sa tauhan nyo, yung konsentidor kayo sa tauhan nyo. Huwag nyo ikonsinti ang mga tauhan nyo. Pag malaki kayong kumpanya, dapat nandoon yung mga imbestigahan nyo yung kumpanya. Maliit na nga kumpanya, GMA7. Imbestigahan nga kaagad-agad sa HR yan eh. Hindi yan pinapalagpas pag may mga issue. Automatic yung si Maris Umali yan, pinapauwi ng Pilipinas yan. At bakit ito si Jovi Francisco pumunta rin ng The Hague? Ang pumuntang una dyan sa News 5 itong si Gretchen Hu. Ngayon nagpalit itong si Jovi Francisco. Pero mas gusto ko si Jovi Francisco i-compare nito kay Gretchen Hu. Si Gretchen Hu kasi may rin eh. May pagka-bias din kasi. Kaya saludo ako nitong si Jovi Francisco ng News 5. Tuloy nyo lang yan, sir. Kasi ang mga tao dyan sa The Hague, wala kong narinig na may mga problema ho sa inyo. Di ko narinig na nagkaroon ho kayo ng pagkakainis ang mga OFW. Kaya Maris Umali, mas maganda pa siguro umuwi ka na ng Pilipinas. Pasalamat lang tong reporter na to. Kung nandun ako sa The Hague nito, sabihin ko na, ma'am, uwi ka na lang sa Pilipinas. Pangit kayo magbato ng ko talaga, i-video ko talaga. Kasi winilang hiya mo ang ibang OFW dyan. Winilang hiya mo si dating executive secretary. Lahat winilang hiya mo. Nanonood ho sa inyo yan. Kaya fair naman sa pagbabalita GMA7, ABS-CBN. Kung di talaga nyo yung maagapan yan, di
unti-unti yung mga tao nyo, mga tao hindi na naman nanonood sa inyo. Bahala kayo rin. Bahala kayo dyan. Kami mga OFW, nakikita namin yan kung saan kami dapat manonood ng balita. Itong News 5, mas okay nga talaga to. I-compare itong sa 24 oras. Sa totoo lang.